gusto kong malaman yung idea about like ngayon, yung function nyo ngayon as a group. Given na you have Jack, you have, alam mo yun, super all-star yung members nyo ng featuring Pejong. Paano nyo ina-approach yung mga originals nyo? Paano siya nabuo? Like, alam ko may mga nagsulat. Paano yung arrangement? Is it like ikaw ba muna gagawa ng arrangement mo or nabuo na ba yung arrangement na yon and then babaguhin nyo na lang or anything? Ano, ganito. Kasi honestly, if every time I listen to your originals, ngayon ko napagtanto yung Enoch kasi earlier and yesterday I was listening to it. Sabi ko parang may something siyang may spice ng onte. Sabi ko hindi ko lang makita kasi I'm already looking at you as Pidjong. Tapos nung nabanggit mo kanina na it's kumbaga may spice siya ng color. Like, fuck, nga no. yung mga style niya, like paano nyo ina-approach yung mga original songs nyo? Yung punta mo tayo sa Enoch. Yung Enoch was already done before kasi yung sa DBM na band, yung first na indie na band ko. Yun, yung sila nga yung nagsulat, sila yung nag-arrange. Nilagyan ko lang ng lick ko, kasama ko nun si Robert De La Peña, yung previous guitarist ko, na kuha niya ako eh. So, parang anong nangyari, eto yung gusto kong, iba yung pag narinig mo yung original nun, na draft, very different. Eto yung gusto kong way, paano ko siya isisigaw. Ganun, sabi ko kay Robert, Brother Yo, ganyan ko gustong kaskasin mo yung gitara. Para tayo nag-uusap. So, nung pinarinig ko doon sa banda, yun, hindi naman kinopya lang. They have their own licks, pero ganun yung concept. Etong dalawang originals ko, ito yung talagang originals talaga ni featuring Pinjong, yung Magpakailanma, tsaka yung Bakit Ganun. Naggawa ako ng recording, acoustic guitar, tsaka boses. Pinarinig ko sa kanila, lagyan mo ng palo, lagyan mo ng gitara, lagyan mo ng ganyan. Tapos, ganito ko siya gustong ikwento. Malungkot, kinukwento ko sa kanila muna yung story ng kanta. Like, malungkot ako niyan, kunyari, isipin nyo, nakipaghiwalay kayo, broken kayo, pero hindi nyo makwento sa misis nyo. Kasi, pag kinento mo, malalaman na may kabit ka. Parang ganun. Parang, pigil ka, pero malungkot ka, pero gusto mo sumigaw. Doon sa Bakit Ganun naman, okay na yung pangarap nyo, pre. Pero, bigla kayo naghiwalay. So, yung emotions ko habang ginagawa yung kanta na yun, kasi gumagawa ako ng kanta based sa, kunyari, nagkwento ka sa akin, na feel kita, or hindi ko pa kasi natatry yung naramdaman ko talaga eh. Wala pa ako nagagawang kantang ganun. So, nagkukwentuhan tayo, naramdaman kita, ginawa ko yung song as if ako yung hiniwalayan, ako yung iniwan. So, sabi ko sa kanila, nasa studio kami, pinarinig ko muna yung sa cellphone, nilagyan ko ng mic, tinugtog ko mag-isa, ganito eh, kinukwento ko talaga na, isipin nyo, okay na yung pangarap nyo. Isipin nyo kung sino yung ex nyo na yun na bigla kayong iniwan. So, ganito natin siya gawin. And I was referring to the drummer. Kasi kung gaano siya kabigat, susunod na lahat eh. Compared mo, like, kung malamya yung drummer mo, tas naka-metal zone na yung, naka-stack up pa yung gitarista mo, I don't know kung makakasunod eh. Yeah. I was referring to the drummer. I don't know if he got it or sobrang galing lang talaga niya. Kasi kaya ko rin talaga siya pinili na drummer. Kuha niya kung kailan ako titigil, pag nasa performance, kuha niya. So I assume na pag ito yung nararamdaman ko, mararamdaman din kaya niya. So, pagka gumawa kami ng galit na kanta, parang, kumbaga, Rage Against the Machine, dapat mas galit tayo dun. Parang ganon. So, kung gumawa yung December Avenue na malungkot na kanta, dapat mas malungkot tayo dun. Parang ganon. I'm not really competing or comparing, pero gusto ko na maramdaman nyo, it's your song, it's your emotion, as if you've written it. Ito lang yung sakit ko. Whenever yan, may mga originals na kanta. Pag nalagyan mo ng backbone yan, and pag lumipat ako sa ibang banda, like, kunyari magja-jam lang and gusto nilang hiramin yung kanta, na may switch ako na pumipitik pag gusto nilang baguhin yung backbone ng kanta. Like, kunyari may gustong palitan na chord, or gustong palitan yung tempo or something like that. Medyo pumipitik ako. Hindi siguro ako pang collab if there's something na nabuo ko sa amin. Parang ganun. Well, that
to answer that your question kung paano kami bumuo ng kanta, no, ramdamin nyo. I don't care kung mawala sa tono or mawala sa chordings. Ang ginawa ko, ilipat natin yung instrumental ng A minor, which is very malayo. I don't care. Basta kung ano yung nararamdaman nyo base sa pagkakakwento ko, make it. Do it. Parang ganun. So, parang gusto ko silang bigyan ng freedom kasi I'm all about freedom eh. Mhm. And close na tayo sa work, nasa cubicle tayo, nasa offices tayo. So pagka banda, dapat ganito, dapat ganyan. No, no, ayoko ng dapat. So, damahin mo, kunyari, broken ka, Kuya Alex, paano mo gagawa ng solo? Ayun, that's how we do original songs. Mm.